Sigurado magpapasko sa kulungan ang 40 sinasangkot sa flood control scandal ayon po kay Public Works Secretary Vince Dizon. Kabilang daw dyan ang mga sangkot sa kickback sa mga proyekto sa Bulacan at sa Oriental Mindoro. Nasa frontline balitang yan si Kari Kitor. Yun ang siguradong mapafile na bago magpasko. Yan ang pagtitiyak mismo ni Public Works Secretary Vince Dizon nang humarap sa media sa isinagawang High Command Conference ng Independent Commission for Infrastructure sa Camp Crame. Bukod sa DPWH, kasama rin dito ang mga kinatawan mula Ombudsman, DOJ, NBI, PNP at AFP. Ayon kay Dizon, nasa 40 respondent ang siguradong magpapasko sa kulungan, oras na maisampa ang mga kaso kaugnay ng mga nabistong ghost flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro. Kabilang dyan ang dating DPWH officials at engineers, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din daw ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, dating Congressman Zaldico at mga opisyal ng Sunwest Incorporated, Wawaw Builders, at iba pa. Yung mapapanagot, pag sinabi yung mapanagot, makukulong, ano na yan, no? Yan na yung mga unang kasong final sa Ombudsman. 26 sa Bulacan, and roughly mga 15 ata sa Oriental Mindoro. Yan ang mga unang-unang makukulong. Sir, nakikita ba natin na may Kasi non-bailable yung mga kaso eh. 80 sa mahigit 400 suspected ghost flood control projects daw ang prioridad maimbestigahan ng ICI. Ayon kay Special Advisor at dating PNP Chief Rodolfo Azurin, 15 hanggang 18 contractor ang sangkot dito na nauna ng pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Target din ng ICI na mag-inspeksyon sa flood control projects sa Ilocos Provinces at Cebu ngayong linggo. Partikular dyan ang mga lugar na lubhang nasalanta ng mga bagyong Tino at Uwan. Titingnan natin yung bakit gano'n yung nangyari despite sa napakalaki ng funding na dinala doon. Sabi nga ni Governor, 26 billion plus. Oo. Medyo yun ang pinapatingnan ni ICI Chairman. We need to study yung big document. Ibabangga namin yan dun sa actual na implementation. Ang DPWH magsusumite na rin daw ng report sa ICI kaugnay ng mga hindi napatupad na proyekto sa Cebu kahit na may flood control master plan na ito mula pa raw noong 2017. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kitor, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.